Okay, thank you so much, Ma'am Jessie. So, sige, so this time, ihatid akong microphone sa Information Officer sa Prime Electric, si Sir Jonathan Cabrera. Palakpakan nato si Sir John. Thank you lang. Okay. Akala ko si Sir Selecta. Sige, ako na. Okay. Anyway, good morning po mga taga Barangay Canarisay at mga taga Pulugulok, no? So, medyo Tagalog lang kasi hindi ako masyado kabisaya, Ilonggo. Pero for our information, kanina nakikinig tayo kay Director Laban. Kung inyo pong i-summarize ang mga sinabi niya tungkol doon sa financial status, no, ng ating Socotec na nalulugi tayo ngayon because of the mataas na system loss, no, nakita nyo kanina, umaabot na sa 46 million pala. Ngayon ko lang din na nalaman, no? Hindi ako updated. Akala ko mga 40M pala. 46 naman ang average monthly, no? 46 million pesos na lugi. Okay? Ano ang ibig sabihin kapag nawawala ng 46 million pesos ang inyong electric COO? Yan po ay nangangahulugan ng paghina ng serbisyo. Hindi naman po yan pinapatong sa inyo yung 46 million. Actually, ang pinapatong po sa inyo monthly na system loss ay 8.25%. So yung sobra doon na more than 5% or sa halaga ng pera that is 46 million monthly, yan po ay hindi na pinapasa sa inyo, kundi ina-absorb na ng Socoteco at apektado ang kanilang operation. Okay? So pag sinabi natin apektado yung operations, it means to say, may mga pasilidad, may mga gamit na hindi na nila kayang bilhin, may mga serbisyo na hindi na kayang ibigay, kagaya nung mortuary benefit, hindi na kayang ibigay, dagdag na mga poste, hindi na kayang mabili, dagdag na kontador, hindi na mabili kasi lugi ka na, no? Or baka yung mga empleyado ba, may overtime pay pa ba sila? Or apektado na rin? Oo, yung mga empleyado, no? Medyo limited na rin ang galaw, yung pambili ng gasolina, halimbawa may brownout sa inyong lugar, hindi na rin kaagad-agad mapuntahan kasi limited na. Nakuha nyo? Limited na yung kanilang operation kasi nga sa total operational budget nila may 46 million na dapat isacrifice monthly. So kung yung 46 million na yan ay hindi sana nalulugi, nagagamit yan sa pag-deliver ng serbisyo. Pero dahil nawawala, so yung serbisyo na pagkakagastusan yan ay nawawala na rin. Yun po ang ibig sabihin sa atin, sa inyo bilang mga konsumidor. So kapag gano'n, bumababa ang kalidad ng serbisyo. At kayong mga consumers, ayaw ninyo ng mababang kalidad ng serbisyo. Correct? Kasi ang hinahanap natin, magandang serbisyo. At ang batayan natin ng magandang serbisyo ay walang brownout. Tama? Ano ba para sa MCOs, para sa mga consumers, ano ba sa inyo ang batayan ng maayos na serbisyo? Yung brownout. Di ba? Pag nag-brownout, doon yung sinasabi na mahina talaga ang serbisyo. Pero pag walang brownout, doon yung masasabi, or bihira lang ang brownout, doon yung masasabi na maganda ang serbisyo. Kasi nga may kuryente. Yun na naman ang mahalaga sa inyo, di ba? May kuryente, hindi low voltage na kuryente. Okay? So, kapag
yung pera na kinukulang na sa paggasto sa pag-deliver ng magandang serbisyo, ang resulta niyan ay bababa ang kalidad ng serbisyo at ayaw ninyo ng mababang kalidad na serbisyo. Correct? Kaya gusto natin palagi ay mabuting serbisyo. Ngayon, kapag humihina na ang serbisyo, kinukulang na ang pera, naaapektuhan po ang tinatawag na rate, ang ating presyo ng kuryente. Okay? Kasi nga, kapag nagpa-brown out, bumababa ang sales ng electricity, okay? So yung ino-order na supply ng kuryente ng inyong elektriko ay kumukunti. Pag kumukunti ang ino-order, alam niyo naman, di ba? Pag kunti ang bibilihin mo, nagataas ang presyo. Okay? So tumataas ang generation charge. Nabasa niyo sa bill natin, kapag mataas ang generation charge, ay tumataas din ang ating rate. Kaya may buwan na mataas, may buwan na mababa. Yan po ay dahil sa generation charge. Kaya po nandito kami, ako po ay speaking on behalf ng Ignite Power na nag-propose na sana tanggapin ninyo ang inalok naming tulong. Dahil gusto po namin tulungan ang inyong elektriko na huwag po natin mahayaan na dumating ang punto na mabangkarote na siya. Kasi ang direksyon ngayon, pataas ng pataas ang lugi. Noong nakaraang 2024, ang average pa lang ma'am is 430. Pakibalik nga. Ay, sino bang nag-operate? Noong 2024, ang monthly system loss ninyo ay umaabot lang sa average na 31 million. Okay? Noong 2025, ang monthly average ay 36 million. Ngayon, 2026, ang average ay 46 million. Pag in-accumulate, pag pinagsama-sama, as of December 2025, ang lugi nyo na yung abot na sa 2.1 billion pesos. So pag palugi ka ng palugi, saan ka papunta? Bangkarote, mababankrupt ka na. So ayaw po nating mangyari ang dumating ang panahon na mabankrupt ang ating electric cooperative. So nandito po kami, nagpo-propose ng isang partnership with your electric directors at tinanggap po nila, pero kailangan po kasi pumayag din kayo. Hindi po na sila lang ang mag-design. Kaya po tayo nandito dahil kami po ay binigyan na ng pagkakataon na maipaliwanag na sa inyo ito. Ito na po yung panahon na hinahanap natin noon na sana maipaliwanag sa inyo. So ito na po yun, no? Okay, so ngayon may mga tanong po tayo. Ang mga tanong natin, totoo ba ang nalulugi na ang Socoteko? So nasagot na yan, no? May paliwanag na kanina. Ano ba ang joint venture? Explain namin yan. Bakit nag-propose ang joint venture? Para iligtas ang Socoteko sa pagkalugi. Bakit tinanggap naman ang Socoteko 2 ang Ignite Power proposal? Okay, ano ba ang nilalaman ng aming proposal na tinanggap nila? Ano ang detalye ng conditional agreement na pinirmahan na nila? Nagkaroon na po ng pirmahan pero may condition. Kung sa babae at lalaki pa, nanligaw kami, sinagot na po kami ng inyong mga board of directors. So mag-boyfriends na po ang Ignite at ang Socoteko 2. Pero hindi pa po mag-asawa. Ang pinag-uusapan po sa partnership na ito ay pagpapakasal. At bago po magpakasal, kailangan munang mamanihikan sa mga magulang ng Socoteko 2. At kayo po bilang mga MCOs, kayo po ang magulang. Kasi kayo nga ang member consumer owners. Kayo po ang may-ari nitong elektriko na pinag-uusapan natin. So pag hindi po kayo pumayag, wala pong partnership. Pero pag pumayag kayo, matutuloy itong pinirmahang partnership. Okay? So, ang sunod is, mawawala ba ang Socoteko 2? No? Nagtanong, pag nagkaroon ng pag-asawa, kasalan, mawawala ba ang Socoteko 2? So ipapaliwanag natin yan mamaya.
Ano ang mangyayari sa mga empleyado ng Socoteco to? Yung mga kilala ninyo ng mga nagtatrabaho, ano ba mangyayari sa kanila? Mawawalan ba sila ng trabaho? Okay? Paano ang mga utang ng Socoteco to? Sino ang gagastos para sa dagdag na kapital para maibalik ang sigla ng ating mga pasilidad? Kasi po, tumanlak na ang mga pasilidad. Kung sa ugat pa, medyo nag-deteriorate na yung blood sugar, yung cholesterol, yung dugo, may high blood, low blood, may anemia, may ubo, may sipon, mga okay. So, ano po ang next na tanong is, kapag nagkaroon ng joint venture, baka tumaas ang presyo ng kuryente. Tama? Yun ang tanong, no? Baka naman magmahal kasi sabi natin, magandang serbisyo at murang kuryente ang kailangan natin. So kung ang joint venture magdadala ng pagmahal ng presyo ng kuryente, bakit tayo papabor dyan? Di ba? So medyo mag-aalangan ka, no? Mag-aalangan ka. So sagutin natin yan mamaya. Ano ang pakinabang ninyo sa anong mga serbisyo ang gaganda kapag natuloy ang joint venture? At kailangan pa ba ang approval? Yes, sinabi ko na kanina. Kailan at saan gaganapin ang plebisito? Kasi yan po ang araw ng pagdidesisyon ninyo, no? Ang plebisito. At kailangan approval or yes para matuloy itong joint venture. Okay? So, didiretso na po ako para makilala niyo po kung sino itong boyfriend ng Socoteco na sinagot niya. Kami po ang Ignite Power. Ang Ignite Power and Energy Holdings, ito po ang kumpanya ng pinagsamang MP Holdings at Prime Electric Holdings. Okay? Didiretsuhan ko na po, ang Prime Electric Holdings, ito po ang nag-ooperate ng kuryente sa Iloilo City. Ang pangalan po ng company namin doon ay More Power. More, marami, more. M-O-R-E Power, no? So, 6 years na po kami nag-ooperate ng kuryente sa Iloilo City. At nung pumasok po kami doon, ang system loss, take note, ay nasa 30%. Dito po is 14% lang ang Socoteco. Sa Iloilo po, nung tinake-over namin sa dating utility company, noong 2020, ang system loss nila ay nasa 30%. Ibig sabihin, napakaraming kuryente ang nawawala, technical, dahil luma na rin ang kagamitan, at napakaraming kuryente ang ninanakaw. Ang system loss po ay nawawala dahil sa system, dahil luma, at nawawala dahil ninanakaw. So sa Iloilo po at that time, 30% po ang nawawala. Nawawala technical at nawawala dahil sa nakawan. Ngayon, ang system loss po doon ay 4% na lang. Mula sa 30, ngayon po ay 4% na lang. Ang laki na po ng kanyang ibinaba. Nung nag-take over po kami sa Iloilo, ang brownout, halos 3-5 beses nangyayari araw-araw. Ngayon po, ang brownout sa Iloilo City ay nangyayari na lang 2 beses sa isang taon. Ang consumer ay nakakaranas na lamang po ng average na 2 brownout sa loob ng isang taon. At kung mag-brownout man, ay umaabot lamang po na 90 minutes. 90 minutes. Yun ang pong pinakamatagal. So, 2 beses na 90 minutes ang nai-experience ng consumer sa bawat taon. Okay? Bakit po nangyari yun? Dahil po sa mga estratehiyang aming ginawa, okay? At yung mga walang mga kontador, mga nagnanakaw ng kuryente, ngayon po lahat ay may mga kontador na. Ang consumer namin, nung pumasok kami nasa 62,000 lang, ngayon po ay umabot na sa 108,000. Ibig sabihin, yung mga dating nagnanakaw ng kuryente, ngayon po ay hindi na sila nagnanakaw. Meron na silang sariling mga kontador. Okay? So, ganun po ang aming ginawa doon sa Iloilo City. May video ba tayo? At
Well, para po makita ninyo na hindi lang salita, no? Kundi makita nyo mismo ang video ng sinamarize namin na kalagayan ngayon ng Iloilo City, panoorin po natin ito. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, naramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusali tahimik na saksi sa mahabang kwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, parang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawalang mga poste at bulbul na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga kasaysayang simbahan ng gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nagbibigyan buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinharap ang Iloilo noon. Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryente na sasayang bago pa man makarating sa mga consumer. Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor. 6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private deal in Iloilo. It was an opportunity. So, makatulong tayo why not. Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation in the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences in transmission and generation, I was asked if I could run the deal in Iloilo. What really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the BU and how can we improve the state of operations, because at the time, brownouts almost every day, and then when may brownouts, and it goes for how many hours, customers will then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of that. I was confronted with that situation. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho ka. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. There's no rocket science either. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen, so on, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers, and it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill the job. So if you don't have the resources for the capital expenditure, I'm sorry to say, it will be a very difficult challenge. This business is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justify it naman to the regulator that even if we are using more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we make sure that our facilities are really state of the art for now, because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response. Matapos ang takeover noong 2020, isang sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito ay yung mga metro, kailangan palitan because there are many meters
consumers here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama o kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways your advantage to the customer kung mabilis o mabagal kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, umana, na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic, because may mga critical equipment na muntik na mag-overload na. So, nagkaroon din ng plan to really repair and rehabilitate most of the substations. And then, pinag-iban na mga primary line. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, inalita namin. Tapos yung India, inalita namin yung wire stopper, yung insulated na wire. Purpose na insulate yung mga ibon, yung mga kahoy, hindi siya magkaroon ng problema. Kasi insulated siya, wala siyang cause na mag-jump yung kuryente yung kapila o punta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system, which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa station at saka sa labas na linya. Yung mga monitoring tayo, at saka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong station, dito makikita. Kung meron tayong makikita ng mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistema ito, real-time na monitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan? Okay? So yan po ang nagawa namin sa Iloilo City para makilala niyo po kung sino itong boyfriend ng inyong anak na si Socoteco, no? Yan po kami. At kami rin po ang nag-ooperate ng kuryente sa Central Negros. Ang sa Central Negros naman po, ito ay joint venture din ng Prime Electric at ng Central Negros Electric Cooperative. Kung familiar po kayo sa Bacolod City, familiar ba kayo? Narinig nyo na yan? Bacolod City, Silay City, Bago City, Talisay City, Murcia, Don Salvador Benedicto. Kami rin po ang distribution utility doon at yun po ay joint venture din. Kagaya rin po ng pinaplano natin gawin dito, no? So, ibig sabihin, may experience na rin po kami sa joint venture. Hindi po ito bago para sa amin. Hindi po ito eksperimento na gusto namin gawin sa inyong electric co-op. Hindi po. Tested and proven na po ito. At 2 taon na pong nag-ooperate, no, sa Central Negros, ang Negros Electric and Power Corporation. Kami rin po ang utility na nag-ooperate sa Tagbilaran City sa Bohol Province. Okay? So, kung titingnan ninyo, to summarize it, para makilala ninyo, yan po ang mga kumpanya na nasa ilalim ng Prime Electric. At dito po, pag natuloy at pumayag kayong magpakasal ang inyong anak na si Socoteco at Ignite Power, ang magiging pangalan po ng ating bagong pamilya na nabubuuin ay Mindanao Electric and Power Corporation, pioneered by Socoteco 2. Hindi po mawawala ang pangalan ng Socoteco 2 sa company name. Okay? At ang logo na gagamitin ay ang logo pa rin po ng Socoteco 2. Para yung familiar po sa inyo na logo ay yun pa rin po. Okay? Hindi po siya iibahin. Yung brand name lang, tatawagin lang natin siya para, tawag ito, para maging palayaw ay Mindanao Power. Okay. Now, ang tanong ninyo, pag nangyari yan, baka mawala ang Socoteco 2.
No? Kasi Mindanao Power na. Okay, ganito po ang pagpapaliwanag dyan. And I would like to invite you po na tingnan at panoorin po ang aking gagawing presentation. Ginawa ko po ito para mas ma-imagine po ninyo. No? Kasi pag salita lang, baka hindi ninyo. Mas maganda kasi na may nakikita kayo. Ito po ang plano namin. Ang mag-joint venture sa inyo. Ang proposal po na joint venture, una, sabi namin, gumawa tayo ng bagong pamilya. Mahal, sweetheart, anong tawag sa girlfriend? Ano maganda? Honey? Ha? O, honey. Honey, gumawa tayo, gusto mo magpakasal tayo, gawa tayo ng bagong pamilya. At pangalanan natin siya, Mindanao Power. Para, wow, buong Mindanao. Mindanao Power. Okay, so, ito yung plano namin buuin. Pero may kondisyon. May kondisyon. Ang sabi natin, sabi ng Ignite sa inyong anak, sa Socoteco, sabi namin, yung mga facilities mo na mga luma na lagi nang nag-overload, laging nagiging dahilan ng brownout at mataas na system loss, para maayos natin, hindi ko yan kukunin sa iyo ng libre. Kasi gusto ka namin tulungan na yung lugi mo, makabawi ka, magkaroon ka ng pera na sarili mo. No? Para magkaroon ka ng sarili mong pera kasi ngayon, lugi ka na. So ang sabi namin, bibilhin namin yung mga luma mong kagamitan. So sabihin natin, ito yung mga kagamitan. Sabi namin, bibili namin yan at ilagay natin dito sa ating bagong kumpanya na bubuuin na Mindanao Power. Okay? So, ang bayan, ayon po sa ating mga directors, sa computation nila, ang value nito, ang halaga, ay umaabot sa 5 billion pesos. May halaga pa po yan. Okay? At kayo pa rin po ang may-ari niya. Yung substation, yung poste, yung wirings, yung transformers, sa buong franchise area, Tupi, Pulumulok, Sarangani Province at General Santos City. Yan po ay nagkakahalaga daw ng 5 billion pesos. So sabi namin, ganito gawin natin. Bibili namin sa iyo 70% cash. So ang 70% po ng 5 billion is 3.5 billion pesos. So yun po ang ilalagay namin bilang kabayaran sa inyong electric cooperative. 3.5 billion pesos. So yan po ay tatanggapin ng inyong mga opisyal at i-deposit yan sa bank account ng Socoteco 2. So yung bank account na yan na nanulugi na ay magkakaroon po ng pera, cash. Okay? Tapos, yung 30% na may iwan, kasi di ba, 70 lang ang cash, pero pag 30%, yung 30% po, yun naman ang magiging share na ipapasok ninyo dito sa ating bagong pamilya, ang Mindanao Power. Kung saan, 70% po ang kay Ignite Power. Ngayon, yung pagpapagamot dito, yung pagpapaayos, pagre-rehabilitate, pag-modernize nito, na nakakailangan ng 2 billion bawat taon at aabot daw ng 5 taon bago ito ma-modernize ayon sa kanilang plano, pag-aaral, ang gagastos po nito ay ang Ignite Power na. So, Ignite Power po ang maglalagay dyan ng kapital, billions of pesos, para ayusin po ang ating mga pasilidad. So, mangyayari po na pag naayos na ito na modernize, yung brownout na pinoproblema natin ay mababawasan na talaga. Hindi naman natin pwedeng sabihin wala na talagang brownout, but at least hindi na siya linggo-linggo or baka yung iba araw-araw, depende sa location. May mga customer po na nakakaranas ng halos
isa, dalawang araw na mga brownout. So, yan po ay dahil ng luma ang kagamitan. So, aayusin po yan at mag-i-invest po dyan ang Ignite Power na maglalabas. Ngayon, meron pong mga ibang kagamitan, kanina tubig ko sir, pahingi na lang. No? Meron pong mga ibang properties ang Socoteco na hindi po kasama sa bibilihin. Yan po yung mga lupa, buildings, power plant, na pag-aari pa rin po ninyo. Kayo po ito. At yan po ay pwedeng kumita. Kikita po yan. Paparentahan nila, gagamitin pang negosyo, ano pa ba? Magsusupply sa Mindanao Power. So, pwede po yan kumita pa ng kumita. Okay? Pwede po pong kumita ng kumita. Lalaki ang pera. Pero, sa joint venture na ito, meron pong gastusin. Meron pong kailangan din bayaran kasi may mga financial obligations po si Socoteco. So, yung portion po ng kanyang kikitain sa pagbebenta ng pasilidad papunta kay Mindanao Power ay babayaran ni Socoteco kagaya ng mga sweldo ng mga empleyado o I mean separation pay ng mga empleyado. Kasi nga po dahil nandito na ang gamit, ang pasilidad kay Mindanao Power, hindi na kailangan ni Socoteco ng lineman. Correct? Kasi nga ang may-ari na ng gamit ay ang Mindanao Power. So yung lineman dito ay babayaran ng separation pay. Yung ibang mga empleyado, hindi lang po lineman, no? Mga admin employees and other departments, dahil hindi na po sila kakailanganin, babayaran sila ng separation pay. At sila po din ang i-employ o i-hire na magtrabaho dito sa Mindanao Power. Kasi kailangan ng Mindanao Power ng empleyado, aanin mo yung gamit kung walang nag-ooperate. Correct? So dito rin po sila may employ. So ang mga empleyado tatanggap ng separation pay, milyones, retirement pays, milyones. Pwede pa po silang mag-apply dito, yung gusto pang magpatuloy ng pagkatrabaho, mag-apply sa Mindanao Power para tuloy-tuloy ang trabaho nila. Yung ayaw namang mag-apply dahil gusto na magpahinga, mag-iba ng kanilang karir, no? Gusto nilang magtrabaho na lang dito sa dole, or kung ano man, magnegosyo, hindi po natin sila pipilitin kasi ayaw na nilang magpatuloy sa pagkatrabaho. So mag-hire naman ng bagong empleyado ang Mindanao Power na mga taga dito rin sa atin. Taga Pulo-Pulo, Tupi, Jensan at Sarangani Province. Hindi po mga taga ibang lugar. Basta kwalipikado. Basta qualified. Okay? So ganun po ang mangyayari. Plus yung iba nilang utang, babayaran din nila. So may maiiwan pang pera, billion pa maiiwan pera ng Socoteco. Boss, kung kaya mo na ipamigay, boss, pwede mamaya na. Ayoko nang may kumakain na nagkasalita ko. Okay? So, ngayon, darating po ang panahon dahil gumanda na ang serbisyo, dadami na po ang nagkukonsumo ng kuryente. May mga bagong investor na papasok, additional po yan na demand ng electricity. So additional na kilowatt hour consumption na tinatawag, kikita po ang Mindanao Power. Okay? Kasi maraming stable na ang supply, marami na ang gagamit ng kuryente, may mga investors na papasok, tataas ang sales sa elektrisidad. At dahil nga po, sabi ko kanina, 30% po ng Mindanao Power, ang may-ari ay Socoteco po. So, 30% paghahatian nila, 30% ibibigay sa Socoteco po, 70% babalik sa Ignite Power para sa kanyang mga ginastos. After isang taon, maghahatian na naman sila, ibibigay na naman dito ang 30%, ibibigay na naman dito ang 70%. So, ang Socoteco po, dadami ng dadami ang pera. Ang tanong, kanino ang Socoteco? Ito po ay pagmamayari pa rin ninyo. Okay? Hindi po nawala ang inyong ownership. Kayo pa rin po ang may-ari nito. At darating ang araw, mag-usap-usap po kayo,
Okay? Mag-add pa rin kayo. Meron pa rin po kasing annual General Membership Assembly. Magsasubmit ng kanilang financial statement ng Socoteco. Sasabihin nila, mga MCOs ng Socoteco, mga member consumers, o mga member owners, no, ng Socoteco to, meron tayong pera ganito kalaki. Sabihin natin, 1 bilyon, 2 bilyon, pag-usapan ninyo, paano natin ito paghati-hatian. Paano ninyo paghati-hatian yan. Okay? So, ibig sabihin, dahil may pera na, pwede nang pag-usapan ang hatian. Pwede nang magkaroon kayo ng dividendo. Habang ang Mindanao Power ay pinapaganda ang serbisyo, kayo bilang consumer makakaranas ng pagbuti ng serbisyo. Ang inyo naman sa Socoteco to, kung saan kayo ay member owners, ay patuloy na kumikita at pwede ninyong paghati-hatian ang kikitain balang araw. Huwag niyo pong patagalin para habang buhay pa kayo, makatanggap naman kayo ng dividendo ng Socoteco. Dahil hindi kayo naka-experience niyan mula noon na nakakatanggap kayo ng dividendo. Correct? Oo. Kasi po, wala naman kayong paghahatian kasi wala namang pera ang Socoteco. So dito po, magkakaroon na ng pera, may dahilan na po kayong mag-demand ng hatian ng dividendo. Nakuha po ninyo? So yan po ang aming planong gawin. At kapag nangyari na po yan, habang kayo kumikita, ang ating Mindanao Power po ay mag-o-operate ng ating mga facilities, magagandahin ng serbisyo, ano ang benepisyo sa inyo bilang konsumidor. Narito po ang mga benepisyo. Modernong serbisyo para sa lahat. Pag Mindanao Power na, mabilis po at mas pinadali ang proseso sa pag-a-apply ng bagong kontador or electrical connection. Bakit? Sa ngayon po, ang requirements ninyo ay napakarami. 12. Correct? At ang pinakamahirap na requirement ay ang proof of land ownership. Pag wala kang lupa, hindi ka makakakuha ng kontador. Kailangan mo magpaalam sa may-ari ng lupa. Eh, paano kung hindi mo kaya? Diba? So, sa amin po, pag Mindanao Power na, ang requirements ay magiging 3 o 4 na lang. At yung requirement na yan, na kailangan mong magpaalam sa may-ari ng lupa kung ikaw ay squatter, tinanggal na po namin yan. Okay? Hindi nyo na kailangan yan. Kailangan nyo lang pong umirma ng undertaking, isang affidavit po na nagsasabi na ang pag-apply mo ng kuryente ay walang kinalaman sa pagmamayari ng lupa, na kapag dumating ang panahon na ikaw ay pinalayas ng may-ari ng lupa, isasauli mo ang kontador sa Mindanao Power dahil yan ay pinagamit lang sa iyo, hindi naman ikaw ang may-ari niya. Okay? So, magkakaroon ka na ng koneksyon ng kuryente. Isa rin po sa requirement ay ang barangay certificate na ikaw ay residente. Number 2, i-fill out mo ang application form. Number 3, identification card, government issued ID. Mahirap ba yan? Hindi naman, no? At ang number 4 ay ang Certificate of Fire and Electrical Inspection na i-issue ng Office of the Building Official. Okay? Which kami po ay tumutulong pa para mapabilis po ang pag-release ng inyong certificate mula sa Office of the Building Official. Kapag nakumpleto mo yung 4 na requirements na yan, sinabit mo sa amin, magbilang ng po tayo ng 5 hanggang 6 o 7 araw, magkakaroon ka na ng bagong kontador sa iyong bahay. Okay? So, ganun po ang proseso, mas mabilis, mas madali ang requirements. Lalagyan po namin ng electrical connection ang mga kanayunan, yung mga sityo na malalayo. Dito sa Pulumulok, sigurado ako, may mga sityo pa sa mga kabundukan na wala pa pong linya ng kuryente. Tama? Meron sa barangay proper, pero yung papunta doon sa Ilaya, yung papunta doon sa Purok, malayo, wala ng linya. Bakit? Kasi naghihintay po ang Socoteco ng ayuda mula sa national government. Eh alam niyo naman ang gobyerno natin, napakarami rin pong inaayudahan.
Hindi lamang po kuryente. Pati po yung flood control, yun po ang pinagkakaabalahan nila kung paano nila palalakihin ang budget. Ang budget po sa rural electrification, sa city electrification ay napaka-liit. So kapag Mindanao Power na po, ang mga may-ari na lang ng Ignite Power, ang Prime Electric at MP Holdings, ang maglalabas ng pera para palagyan ng linya ng kuryente ang mga sityo para magkaroon na ng kuryente na mula noon, simula sa pool, ay hindi nakaranas na magkaroon ng sariling elektrisidad. Mangyayari po yan kay Mindanao Power. Okay? Kapag natuloy po ang kasalan Socoteco at Ignite Power. Meron po tayong mga third-party payment channels na ang pagbabayad po ng kuryente hindi nyo na kailangan puntahan ang opisina ng Mindanao Power. Pwede po kayong magbayad online at may mga partners po kami ilalagay sa mga barangay, tindahan, shops, Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, GCash, kung ano-ano pa dyan, bangko na pinakamalapit sa inyo na hindi na po kailangan kayong gumastos ng pamasahe at magsayang ng oras para magbayad. Pwede nga online na lang. Online, sa bahay ka na lang, pindot-pindot ka na lang sa cellphone mo, bayaran mo na. At kung mangyari man na naputulan ka ng kuryente at gabi mo na nalaman pag uwi mo na wala kang kuryente, pwede kang magbayad online. Anytime, kahit ating gabi, i-reconnect ang iyong kuryente. Hindi mo na kailangan magpunta sa opisina para magpakumpute kasama ang penalty o tawag yan, reconnection fee. Ngayon, ganun, di ba? Naka-experience na ba kayong naputulan? Pupunta talaga kayo sa opisina, hindi pwedeng magbayad sa third party. Pupunta talaga. Sa amin po, wala pong ganyan. Bayaran mo kung magkano yung due mo, yung mga penalty sa next billing na lang yan ilalagay. Okay? Kaya wala ka nang kailangang hintayin pa or puntahan. So, kahit ating gabi, i-reconnect ang inyong connection ng linya ng kuryente para makagamit ka na ng kuryente. Diba? Para hindi na inconvenient sa iyo na walang kuryente at para habang gumagamit ka ng kuryente, umiikot na ang iyong kontador. Bakit? Para pagdating ng end of the month, meron kaming i-reading na kinonsumo mo at meron kaming sisingilin sa iyo. Okay lang naman yun, di ba? So, ganun po. Kaya kami, ayaw namin na disconnected kayo at ayaw din namin na may brown out sa inyo. Gusto namin lagi kayong may kuryente para lagi kayong gumagamit ng kuryente para lagi umiikot ang kontador at para may singilin kami pagdating ng araw na kailangan ng mag-reading ng inyong consumption or metro. Okay? So, ganun po, no? Kahit ating gabi po, kapag may problema, magre-responde kasi meron po kaming mga talaga i-deploy ng mga response teams, pre-deploy dyan sa inyong mga lugar, umiikot, pagtawag ninyo sa amin 24/7, meron kaming call center, tawag lang kayo, may sasagot, sabihin nyo, problema nyo, saan ang location nyo, yung pinakamalapit na tasakyan na response team namin, na namumonitor namin via GPS, narinig nyo na yung GPS, Global Positioning System, namumonitor po namin yan sa aming malaking TV, alam namin kung ano ang response team na pinakamalapit sa inyo, so pag sabi ninyo ng inyong address, agad po yung tatakbo papunta sa bahay ninyo, nakikita namin ang kanyang location. Okay? So, mabilis pong makakarating sa inyo ang ating mga responder para ibalik ang inyong kuryente. Ito po, pag-usapan natin. Kapag natuloy po ang joint venture, magiging abot kaya ang presyo ng kuryente. Pag-usapan natin ano ang mangyayari sa presyo ng kuryente. Di ba? Yung nagtanong kanina, baka magmahal. Ito po ang paliwanag. Ang commitment po namin, 2 taon, wala pong increase sa distribution charge. Ang distribution charge po, ito lamang po ang napupunta sa utility, sa Socoteco.
Ang distribution charge ninyo ngayon na binabayaran ay 1 peso and 3 centavos. Alam niyo ba yun? Hindi. Kasi pag nakakatanggap kayo ng bill, ang tinitingnan nyo lang is yung total at kailan ang due date. Ha? Hindi nyo natitingnan magkano ba ang generation, magkano ang transmission, magkano ang taxes, magkano ang mga system laws kung ano ang binabayaran, magkano ang distribution, supply, and metering charge. Kasi nga tinitingnan nyo na lang palagi yung malaking numero, magkano ang total na babayaran at kailan ang due date. So kung inyo pong titingnan ang billing ninyo, ang distribution charge nyo po ay 1 peso and 3 centavos. Ang sabi ng Socoteco kanina, nag-apply sila ng increase na 32 centavos. Mula pa noong 2015 hanggang ngayon ay hindi naaprubahan. Ibig sabihin, kung naaprubahan pala, madadagdagan yung inyong distribution charge. Correct? Kung naaprubahan. At kung naaprubahan, uutang ang Socoteco sa bangko ng 2 billion pesos. Pag inaprubahan ng bangko ang loan, i-release sa Socoteco ang pera, ibibili ng Socoteco ng mga pasilidad, aabutin pa ng ilang buwan bago ma-install ang bagong pasilidad, aabutin pa ng ilang buwan bago ninyo ma-experience ang pagbuti ng serbisyo. Nasusundan ninyo ako? Pero sa amin po, ganito ang promise. Hindi na mangungutang, hindi na po kayo mangungutang para walang dagdag singil. Kami na po ang gagastos. Kung sinasabi namin kaninang 2 billion per year, 2 taon po yan, so 2 billion as 4 billion. Gaganda ang serbisyo mararanasan ninyo kasi bago ang gamit. Pag bago ang gamit, gaganda ang serbisyo. At 2 taon po na yan ay wala pa kaming dinadagdag na singil sa inyo. Okay? Wala pong additional na charge sa inyo. Sa distribution charge. Okay? So walang dagdag. Nang sunod, pipili ng murang supply ng kuryente sa mga power generators na mananalo sa bidding. Alam niyo po, ang pamimili po ng kuryente sa mga supplier, sa mga power plant, nakita niyo dito sa bayan ng Maasin, may coal power plant. Sa Mindanao, meron po mga hydro power plant at kung ano-ano pang mga planta. Ang mangyayari po dyan ay magpapabid po ang Mindanao Power mula sa kanilang supply at kung sino ang pinakamura ang presyong i-offer, yun po ang ating bibilhin. Halimbawa, mag-o-offer si Madam na ang kanyang kuryente ay tag 7 pesos per kilowatt hour. Mag-o-offer si Sir ng 5 pesos per kilowatt hour yung kanyang kuryente ibinibenta. Si Sir Dool mag-o-offer naman ng 3 pesos per kilowatt hour. Kung ako ang Mindanao Power, ang gagawin ko, titingnan ko kung sino ang pinakamura at doon ako bibili ng kuryente. Para ang kuryente ipapasa namin sa inyo, 100% po ay ang pinakamurang kuryente. Nakuha nyo? Pinakamababang presyo ng kuryente. Yun po ang bibili natin. Kaya nga tayo nagpapabidding. Pangalawa, pananawakin po natin o bibili tayo ng murang kuryente sa wholesale electricity spot market. Alam niyo po, meron pong merkado ng kuryente. Yan po ang tinatawag na spot market. So pupunta rin po kami doon, minomonitor namin yan araw-araw, online. At dyan po ay may mga nagbebenta rin ng mga murang kuryente. So pag mura, bibilin po namin, pag mahal, hindi namin bibilin. Okay? So lagi po ang pamimili ng supply ay mura. Bakit? Kasi po sa ating bill, halimbawa, nagbabayad kayo ng 10 pesos per kilowatt hour. Sa Socoteco to, 6 pesos po dyan ang napupunta sa supplier ng kuryente. So kung yung 6 pesos na yan ay kaya pa natin ipababa sa 5, sa 4, mas bababa pa po ang presyo ng kuryente.
habang ang distribution naman ay hindi nadadagdagan. Nakuha nyo? Sunod po, pananawagin natin ang mga programa laban sa mga illegal connections. Yung mga nagja-jumper, huhulihin natin at tutulungan natin maging legal na silang consumer. Sabi nga natin kanina, yung requirements, bawasan natin para makakomply sila at hindi na sila magnakaw ng kuryente. Okay? At ibababa po ang ipinapasang system loss. Sa Socoteco po, ang system loss na pinapasa sa inyo ngayon ay 8.25%. Kapag Mindanao Power na, ang system loss po ay magiging 5.5% na lang. Ibig sabihin, 2.75% po ang mababawas sa ipinapasa sa inyo na system loss. So, baba. Bawas. Okay? So, ngayon, kung isa-summarize natin ang tungkol sa presyo ng kuryente, kapag Mindanao Power na, una, walang dagdag. So, wala. Okay? Wala. Pangalawa, mura. Okay? Mura ang bibiling supply. Pangatlo, babawasan ang system loss ng mga ninanakaw. So, bababa ang ninanakaw. Plus, ibababa pa ang pinapasang total system loss. So, walang increase, mura, baba, equals. So, anong end result? Mas mababa at mura presyo ng kuryente. Kapag natuloy po ang Mindanao Power. Ang tanong, paano naman after 2 years? Diba? Paano naman after 2 years? Diba? Kasi kanina sabi 2 taon lang. Ang mangyayari po ganito, pag bumuti na ang serbisyo, maganda na ang na-experience ninyo, that's the time po na ang Mindanao Power ay pupunta sa Energy Regulatory Commission at mag-a-apply ng approval na sana ay payagan ng ERC na magdagdag ng kahit ilang sentimos man lang para makabawi naman ang Mindanao Power. Okay? At ang ERC po ay pupunta dito sa inyo, magtatanong din, payag ba kayo na magdagdag singil ang Mindanao Power? Pag sinabi nyo kung hindi po yan mag-a-approve. Pag sinabi nyo pwede, dagdagan, pero konti lang, yan po ang a-aprobahan ng ERC. No? Kasi nga, na-experience nyo na ang mabuting serbisyo. Tandaan nyo po, Mindanao Power man or Socoteco, sabi natin kanina, meron talagang dagdag. Di ba sabi ng Socoteco, kung inaprobahan yung kanilang CAPEX application, may dagdag na 36 centavos. So dagdag po yun. Pero hindi nyo kaagad mai-experience ang serbisyo maganda. Sa atin po sa Mindanao Power, pag natuloy, serbisyo muna bago dagdag ang singil. Okay? So dalawa po yan. Singil muna, singil muna, bago serbisyo. Dito naman po sa Mindanao Power, serbisyo muna, bago dagdag singil. So ano po ang maganda sa dalawa? Singil muna, bago serbisyo, o serbisyo muna, bago singil? Ha? Serbisyo muna. So pag na-experience ninyo na okay na ang serbisyo, that's the time na nasabihin ninyo, okay na, Mindanao Power, pwede ka nang magdagdag ng singil kasi maganda na ang serbisyo. Natural lang po yun. Kapag maganda po ang serbisyo na nag-manicure sa inyo, nag-gupit, nag-pedicure, minsan naglalagay naman talaga kayo ng dagdag. Nagtitip pa nga kayo, no? Kapag nagpamassage kayo, kung maganda ang masahe, ang singil ay 400, dinadagdagan yung pa nga ng 100. Sige, keep the change na lang. Magaling ka na mag-servisyo. Diba? Ganun, normal lang po yun. Ang iniiba lang po dito, ang dagdag na singil po ay dumadaan sa napakarami pong regulation na ginagawa ang Energy Regulatory Commission bago po maipatupad ang dagdag ng singil. So, servisyo muna bago dagdag. Balang araw. Okay? So, with that, makakasahan at ligtas na kuryente, yung mga lumang poste, lumang transformer na nag-overload, mga kontador na hindi na mabasa, palitan na yan ng bago, baka hindi na yan accurate, yung mga linya na napuputol, kunting hangin, nag-brown out,
aayusin po natin yan para bihira na lamang po ang brownout. Ang mga substation na luma na, palitan ng mas mataas na kapasidad, i-rehabilitate at dagdagan pa ang mga substation sa ibang mga lugar. Magdadala kami dito ng mobile substation. Yan po yung substation na may gulong na pwede pong tumakbo sa ibang lugar kung may problema ang substation o kung kailangan i-rehabilitate. Kasi pag nirehab po ang substation, umaabot po yan ng 1 taon. At sa substation po, libo-libo ang nakakonect na consumer. Pag wala kang wala kang substation na ilalagay muna temporarily, mawawala ng kuryente lahat ng customer na kumukonect yan. So kami po, meron po kami mobile substation. Nakita nyo na kanina sa video, no? Na may gulong po ang aming mobile substation. Okay? So, at maliban po dyan, marami po tayong gagawin corporate social responsibilities partnership sa iba't ibang mga sektor, mga CSRs na magtutulungan po tayo para pangalagaan natin ang ating kalikasan, dagdag na kabuhayan, ang ating kaligtasan at ang ating kalusugan. Yan po ang mga corporate social responsibilities na amin pong ipapatupad. So, yan po ang mga benepisyo ninyo kapag pumayag kayo magkaroon ng kasalan ang magnobyang si Ignet Powell at si Socoteo po na anak niya. Okay? So kayo po ang mag-a-approve niyan. Sunod. Kayo po ang kailangan bumoto ng yes. Kailan gaganapin ang pagboto? Sa darating pong September 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, and 27. Weekends po yan ng September, 4 na weekends. Kung excited po kayo, pwede po sa first weekend, sa September 5 and 6, bumoto na kayo. Okay, huwag nyo na hintayin yung katapusan. At saan boboto? Sa pinakamalapit na school sa inyong lugar, gagawin po yung polling precinct, no? Presinto ng pagboboto ng mga taga-Socoteo po maglalagay dito sa setup niya. Sino ang kwalipikadong bumoto? Ang mga consumers na updated ang billing, hindi disconnected, at ang bill ay nakapangalan sa iyo. Sino rito ang consumer na nakapangalan sa kanyang bill? Very good. Kayo po ang pwedeng bumoto. Kung gusto ninyo gumanda ang serbisyo, mapamura pa ang presyo, bumoto ng yes. Kung ayaw nyo po at hayaan na lang natin malugi ang Socoteo at mawalan tayo ng kuryente, balang araw, bumoto kayo lang mo. Yun ang po pagpipilian ninyo, mga kababayan. Ilang boto ng yes ang kailangan? Ang kailangan po ay 127,000 plus 1. Okay? 127,000 plus ang kailangan bumoto ng yes sa buong franchise area. So hindi lamang po Pulumulok ang bumoto rin ang Tupi, Sarangani municipalities at ang General Santos City. So kayo po mga taga-Pulumulok, sana po kung kayo ay bumoto, labi-labihan nyo na. Kumbinsihin ninyo yung inyong kapitbahay, kumari, amiga, auntie, uncle, kailangan natin papanalunin po dahil pag hindi, sinabi na natin kanina, papunta na po sa bankruptcy. Hindi natin masisilong sa Socoteo at ang mga lumang gamit ay pwede nang mamatay ang kanilang buhay dahil luma at overloaded na po. Mas dadalas po ang brownout na ating mararanasan. So huwag na po natin hintayin na mangyari. Okay? Yan po, sana kung papayag kayo na magpakasal ang Ignite at Socoteo. Kapag hindi po natin naabot ang 127,000 plus na yes votes, wala pong mangyayari kasalan. Baka maghiwalay pa ang mag-boyfriends at girlfriends. Kasi hindi naman tayo magpakasal, holding hands na lang for life, forever. Hindi naman pwede. Kasi gusto rin po namin lips to lips yung inyong anak. Okay? So yun po ang sitwasyon. No? So, baka meron po kayong mga katanungan. Nandito po kami, Ignite from Socoteo. Nandito po yung ating mga board of directors. Willing po kami sumagot. Basta related lang po dito sa joint venture agreement.